Mag-isip-isip ka, Amy. Nasaan ang utak mo? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang corruption ang ginawa niyan. Diyan lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Amy. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. Yung mga aligasyon yun ng mga adik-adik na yan, lumang tugtugi na yan. Wala nang bumibili dyan. Kahit nga noon pang binabato yung issue na yan kay President Bongbong Marcos, anong nangyari? For the first time, a majority elected president ang ating naihalal for the first time. At for the first time, nagkaroon ng boto na pagkarami-rami ng 31 million plus. At yan ay kauna-unahang nangyari. At yan ay kahit sa kabila ng paninira kay BBM na siya ay adik, na siya ay kung ano-ano mga ibinato sa kanya, and still, ibinoto siya ng the first time majority sa presidential election. At yung mga adik-adik na yan, lumang tugtugi na yan, wala nang bumibili dyan. Kayo lang na mga bumibili dyan, yung mga kulang, yung mga bobo. Ayan na mga kababayan, no, nag-umpisa na pong sumagot itong kampo ng administration laban nga dito sa sinabi itong pasabog ni Senator Amy Marcos kanina sa rally ng iglesia sa Maykirino Grandstand, mga kababayan, na kung saan inamin niya na itong si Presidente Marcos at yung kanyang asawa na si First Lady Liza Araneta Marcos ay gumagamit nga po ng ipinagbabawal na gamot. At itong si Atty. Gadon ngayon ay halos manggalaiti, mga kababayan, sa pag-rebat dito sa mga sinasabi ni Senator Amy Marcos na kaysa ganyan lumang tugtugi na daw itong issue na adik-adik nga itong si PBBM at nanalo pa nga daw ito nung nakarang eleksyon sa 2022 at nakakuha pa ng pinakamaraming boto, mga kabayan, na halos 31 million yung kanyang boto, mga kabayan. So magre-react po tayo dyan, mga kababayan. Nang una, hindi naman po mangyayari yan, hindi po makukuha hindi po makakuha, imposibleng makakuha ng 31 million plus votes itong si PBBM kung hindi po siya dumikit dito kay BP Sara, no? At alam naman po ng lahat na yan na sila naman po talaga yung unang lumapit kay BP Sara, no, o sa kampo ni BP Sara na nagpupumilit po sila itong kampo ni PBBM, kasama dyan si Senator Amy at si Manong Chavit Singson nga na si BP Sara yung kanilang kunin na Vice President kasi matatalo po talaga sila ni VP Leni Robredo nung time na yon, nung 2022. At ngayon pinagmamalaki pa ni Larry Gadon na nakakuha ng pinakamaraming boto. So imposible po yan kung hindi po sila dumikit kay BP Sara, mga kababayan. Alam naman po ng lahat yan, no? Kahit si Manong Chavit Singson ay sinabi na po yan na kung hindi rin dahil sa kanya ay hindi po magiging posible ang tandem na yan noong 2022 at ngayon na nanalo na po ay huyo na po itong si Manong Chavit. Kaya ngayon ay nagsasalita na rin po si Manong Chavit Singson laban dito kay PBBM, mga kabayan. At itong balita ngayon talagang pasabog talaga ito, mga kababayan, no? Itong sinabi niya na kinumpirma niya na gumagamit nga po ng pinagbabawal na gamot si Pangulo at ang kanyang asawa at mga anak na rin, mga kababayan, no? At yung mga anak ni Senator Amy daw ay inaalok na rin kaya hindi talaga siya nagpatinag, no? At hindi na po siya pumalag na po siya dahil ayaw niyang madama yung kanyang mga anak, mga kababayan. So sumagot naman din dito si spokesperson na Claire Castro, no? So sinabi niya na desperate move daw itong ginagawa ngayon ni Senator Amy, mga kababayan, no? At may drug test na daw noon na ginawa noong 2021, no? Kasi requirement po yan doon sa COMELEC. At yun nga po, mga kababayan, kini-question nga daw po yun, no? Yung drug test na yun kasi ihi yung ginamit. So ngayon yung panawagan ng taong bayan ay hair follicle drug test. Yun po yung mas credible daw, mga kababayan, mas reliable na kahit ilang taon ka nang hindi gumagamit ay matitrace po, no? So
pamamagitan ng hair follicle. At yung sinubmit pala ni PBBM noong 2021 doon sa St. Luke's ay ihi, mga kababayan, na kung saan ay pwedeng madaya daw po yan, mga kababayan, no? Pwedeng mag-negative ka daw dyan sa ihi na yan. So ngayon, yung hair follicle test, so sa Malacanang, no, kung ako sa kanila ay papatunayan nila magpa-hair follicle drug test ng transparent ng live, no? Itong si PBBM para once and for all maklear po itong pangalan ni PBBM, kasi hindi basta-basta itong paratang sa kanya at mismong kapatid niya, mga kababayan, kasama niya sa bahay noon. At alam kong mas kilala ni Senator Amy itong si PBBM kaysa naman dito sa mga spokesperson niya, kagaya ni spokesperson Claire Castro at ni attorney or dating abogado na pala, kasi disbarred na pala itong si Larry Gadon, no? Secretary Larry Gadon. So mas hindi naman nila kilala itong si PBBM, hindi naman nila kasama sa bahay. At yung mga sinasabi ni Senator Amy na party-party, at sila pa nga po yung naglinis sa mga kalat, no, ng mga party nila doon sa Malacanang, mga kababayan, kasama dito si Senator Amy na naglinis, nagligpit. So wala naman po sila doon, mga kababayan, no, sila Claire Castro at si Larry Gadon. So para sa akin ay mas maniniwala ako dito kung sa ganitong usapan si Senator Amy ay may alam at mas may mahigit na nakakilala sa kanila, no, compare dito sa mga nagsasabi itong si Attorney Claire Castro at si Larry Gadon, no, kasi wala naman sila noon. At given naman na ipagtanggol talaga nila itong si PBBM dahil nandyan sila ngayon na kinabang, no, nandyan sila nagtrabaho sa Malacanang ngayon. So ito pa, mga kababayan, panoorin pa natin itong mga sinasabi ngayon ni Larry Gadon, no, patungkol dito sa pasabog ni Senator Amy Marcos. Hindi si BBM kundi sinisira niya yung buong pangalan ng mga Marcoses. Napakatagal ng panahon, more than 30 years, no? 36 years na niyuyurakan, sinisipa, dinadaganan, tinatadyakan ang kanilang pangalan sa paninira. Ngayon na ang mga Pilipino ay nagising sa katotohanan na lahat ng paninira ay isinantabi nila at kanilang ibinoto si Pangulong Bongbong Marcos para maituwid ang kasaysayan at upang gumanda ang takbo ng Pilipinas at makabawi tayo sa lahat ng mga pangyayaring mga lumugmok sa ating bansa. Ngayon ay sinisira niya. Sinasabi pa niya na nag-drug user daw si BBM at yung kaya pinakasalan ni Lisa ay upang maging matuwid ang kanyang buhay. Napakalaking kalokohan yan. Huwag nating maliitin ang pagmamahal ni First Lady Lisa Araneta Marcos kay Pangulong Bongbong Marcos, sapagkat noong panahon na yon ay dapang-dapa sila. Talagang kanyang minahal ang ating Pangulo noong panahon na hirap sila, noong panahon na niyuyurakan at tinatadyakan ang kanilang pangalan. At noong panahon na yon ay wala sa posisyon si Pangulong Bongbong Marcos. Noong pinakasalan siya, nilalait pa niya, panlalait pa yung ginagawa ni Senator Amy Marcos. Nasaan naman ang kanyang utak? Sana napunta ang utak mo, Amy. Kaibigan kita pero hindi ganyan dapat ang ginagawa mo. Sinisira mo yung pangalan ng buong pamilya nyo. Oh, bakit? Kasi meron ka nahuhulinigan na yung iyong bagman diyan sa DPWH ay malapit na raw kumanta. Sa aking pagkakaalam, sa mga media circle, ay malapit na kumanta yung iyong bagman diyan sa Ilocos, yung mga DPWH projects na yan. At sa aming narinig din na si Diskaya pala ay contributor sa campaign mo, na donors mo rin sa campaign mo. At yung hindi ka na pagbibigyan doon sa mga pwesto na gusto mong ipa-appoint. Kaya ikaw ay galit na galit sa iyong kapatid. Pero kung galit ka sa kapatid mo, dapat ay yan ay ipaglihim nyo lang sa inyong pamilya. Huwag mo idamay ang mga Pilipino, huwag mo idamay ang Pilipinas. Ngayon maninira ka, magdi-destabilize ka ng gobyerno. Sino pinapahirapan mo? Ang mga Pilipino. Yan ba ang dapat mong gawin? Dapat mo bang sirain ang ating bansa? Mag-isip-isip ka, Amy. Nasaan ang utak mo? At sinisiraan mo pa si BBM para ikaw ay makapagtakbo sa ticket ni Sara as Vice President. Yan pala ang plano mo, ha?
na magtumakbo kang Vice President kay Sara? Nasaan na? Nasaan na ang lohika mo? Nasaan ang iyong isip na punta? Ha? Kinakampihan mo ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw, ang mga korap. Hindi lang korap na sobrang corruption ang ginawa niyan din lang sa flood control project. Kung hindi pa dahil kay BBM, hindi mabubunyag yan. Tapos ngayon, ikaw pa ang kumakampi sa mga magnanakaw. Ano ka ba? Pambihira ang utak mo, Amy. Hindi ko malaman kung saan mo nakuha yung utak mo. Si Sara, walang kapanapanalo yan sa pagka-presidente. Kayo lang ang nagsasalita ng ganyan sapagkat kinukondisyon yung isip ng mga Pilipino. Dahil takot na takot kayo, takot na takot ang mga Duterte at ang kanilang mga tauhan na sangkot sa mga corruption. Takot na takot kayo na kayo ay makukulong na. Kaya yan ang inyong pinagsisintir. Kaya kayo ay kinakalaban at binabagsak nyo ang gobyerno ni BBM. Hindi kayo mananalo sapagkat nasa likuran ni BBM ang milyon-milyon na mga Pilipino na naniniwala na ang buhay natin ngayon ay mas maganda at mas may tinatahak na direksyon kaysa naman nung nakaraang panahon na wala talaga, na wala, sabog-sabog lahat. Kaya Amy, mag-isip-isip ka. Hindi ka namin papayagan dyan sa ginagawa mong yan. Sapagkat kami mismo, kami mga Marcos loyalist, kami mga taong mga Pilipino na naniniwala sa kagandahan ng ating demokrasya ang magiging kalaban mo. Hindi ka naman nanalo kahit kailan. Gusto niyong pag-resignin si BBM? Iilang piraso lang naman kayo na nagsasabi niyan. Takot na takot kasi kayo na malapit na kayong makorner, malapit na kayong makasuhan, malapit na kayong makulong kayo na mga kalaban ng politika sa administrasyong BBM. Nagsisigawan kayo, iilang piraso lang kayo gusto mag-resign, samantalang mas marami ang naniniwala at kumakampi kay Presidente Bongbong Marcos. Yan, halatang gigil din po itong si Larry Gadon talaga, mga kabayan, dito sa another na naman na kasiraan ng administration. Mismong kapatid na mismo itong nagsalita. At sila ay wala na po sigurong maibabato, no? Kasi tinira na naman nila si BP Sara, no, na kumampi daw si Senator Amy kay BP Sara para maging Vice President daw, mga kababayan. So yun daw po yung pakay ni Senator Amy at makukulong na daw siya dahil kakanta na daw yung bagman niya, mga kababayan, sa DPWH. So yun po yung sinasabi ngayon ni Larry Gadon, kaya gumagawa ng mga ganitong issue daw, mga kababayan, siniraan ang mismong kapatid niya. Pero ang buong Marcos daw, ang angka ng mga Marcos daw yung nasira, no, dito sa ginagawa ngayon ni Senator Amy, mga kababayan. So para sa akin, mga kababayan, dito ay sa opinion ko lang, dahil noon sinabi na po ni Senator Amy na hindi nga po siya makakausap or hindi siya makalapit dito kay PBBM dahil may humaharang daw, mga kababayan, no? So hindi na po sila nag-uusap na magkapatid dahil may hadlang, may humaharang, at hindi naman po niya sinabi kung sino po itong humaharang sa kanya na hindi siya makalapit nga dito kay PBBM, no? At siguro yung nasa isip ko ay yun din siguro yung nasa isip niyo, mga kababayan, na humaharang, no, para hindi sila magkausap ni PBBM. So ito siguro yung paraan din ni Senator Amy Marcos, no, para talagang gisingin na itong si PBBM dito sa mga isyu ng malawakang korupsyon, mga kababayan, at may mga taong gumagamit dito, mga kababayan, no, hindi po si PBBM kundi yung mga taong nakapaligid sa kanya. At sinabi ni Senator Amy na yung dating tumatawag or tinawag na magnanakaw itong mga Marcos, so ito yung mga dilawan, mga kababayan, ay ngayon, sila naman yung nakinabang, mga kababayan, dito ngayon sa administration. At umpisa pa lang yan, mga kababayan, mas marami pa pong mga magsasalita dito, no? Lalo dito sa side ng mga kakampi nila dito sa administration ngayon, mga congressman, sa mga secretary at yung mga media na pro-administration at yung mga vloggers, ay malamang sa malamang, mga kababayan, ay ngayon ay nag-umpisa na rin po silang gumagawa ng rebat dyan, mga kababayan, no, sa
sinasabi ni Senator Amy Marcos, no? At gagawa na naman sila ngayon ng topic na or putik na ibabato dito sa kay Senator Amy at ililink nila yan kay BP Sara, kakalikarin nila yan si Vice President Sara Duterte at ang pamilya Duterte, mga kababayan, no? Kasi binabaliktad na nga ngayon ni Larry Gadon yung mga Duterte na magnanakaw daw, pinakakurap, mamatay tao. Yun yung kanyang sinasabi ngayon, samantalang dati ay puring-puri itong si Larry Gadon kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, no? At yung sinasabi nilang magnanakaw ay baliktad yung sinasabi niya, no? Yung dapat yung magnanakaw ngayon ay sila, itong administration ngayon, yung talamak na administration, dahil sinabi si Saldico, mga kababayan, no? Ay ilang araw pa lang nang nakalipas ng pasabog rin ni Saldico na itong 56 billion ang napunta sa bulsa o napunta kay PBBM at kay Martin Romualdez. So baka nakalimutan na po ni Larry Gadon yan, mga kababayan. Ilang araw pa lang kahapon at nung isang araw pa lang nagsalita si Saldico. So binabato niya na, pinatransfer niya, mga kababayan, itong magnanakaw, itong korupsyon sa mga Duterte, mga kababayan. So ano po masasabi niyo dito, mga kababayan, sa risback ni Larry Gadon, no? Patungkol dito kay Senator Amy Marcos, no? At asahan pa natin na mas marami pa pong mga ganito, no, na aatake dito kay Senator Amy at maging sa mga Duterte. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.